nagbabadyang panganib na mula sa Angat Dam. Ito'y base sa ginawang pag-aaral ng isang dayuhang kumpanya. Nakitaan umano ng crack ang dam na nakatayo pa malapit sa earthquake fault. Exclusive nagpapatrol si Henry Omaga Diaz. Nakadepende ang Metro Manila at Bulacan sa Angat Dam para sa pangangailangan nito sa pang-araw-araw na tubig, kuryente at irigasyon. 44 na taon na ito. Pero ayon sa mga eksperto, ang buhay ng dam ay 50 taon lamang. Ayon kay Gobernador C. Alvarado ng Bulacan, malaki ang kanyang pangamba ngayon dahil nasa fault line daw ang mismong dike ng dam na gawa lamang sa bato at lupa. Merong crack, merong fault. Ito layer of soil and stones underneath na uneven. Pagka ito raw ay nag-move and will trigger an earthquake, at ang kinatatakot nila at 7.2 magnitude. Kaya raw ba ito ng istruktura ng Angat Dam? Dahil dito, nagkomisyon ng pag-aaral ang MWSS sa grupong Grimstone, Tonkin and Taylor ng Amerika. Pag-amin ni MWSS Administrator Jerry Esquivel, nakakatakot ang lumabas sa pag-aaral ng naturang grupo. Ang projections namin is 201 billion pesos ang damage and 30,000 lives. Nakakatakot din. Pero as of today, it has survived 1968, 44 years of operation. So we're hoping that it can survive the construction period. Base sa naturang pag-aaral ng Grimstone, Tonkin and Taylor, kapag bumigay ang Angat Dam, babahain ang 20 bayan ng Bulacan, 7 bayan sa Pampanga at 3 syudad sa Metro Manila. Tinatayang mula 10 hanggang 30 metro ang posibleng taas ng baha. Pinabulaanan naman ng pinuno ng Angat Dam na si Rudy Herman ang pagkakaroon ng crack sa dam. Wala naman daw konkretong ebidensya na nagkaroon nga ng lamat sa dike. Hindi naman napatunayan pa na yung ikarugtong nung display ng Maricoy na Hall. Pero para sa gobernador ng Bulacan, ang kailangan ngayon ay agarang pagkukumpuni ng dam at pagdarasada. Henry Omaga Diaz, Patrol ng